Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong mahalagang panukalang batas ngayong araw. Kabilang na riyan ang mga batas na makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas at ang pagtataguyod sa pangangalaga ng mental health sa mga mag-aaral at guro. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Live. Clay. Alan, tatlong mahalagang batas ang pinirmahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutugon sa food security, magpapalakas sa turismo ng bansa at tutulong sa mental health ng mga kabataan. Upang napataas ang produksyon ng palay, mapababa ang presyo ng bigas at masiguro ang food security, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas sa mag-aalienda sa ilang probisyon sa rice tariffication. Sa ilalim ng Republic Act 12078, pinahaba hanggang 2031 ang bisa ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na nakatakdang matapos ngayong 2024. Mula sa kasalukuyang 10 bilyong piso, pinalaki sa 30 bilyong piso ang RCEF. Gagamitin ito sa pamamahagi ng libreng binihi na makapagbibigay ng mataas na ani. Mag-aabot din ng financial assistance, irigasyon at iba pang tulong sa mga magsasaka. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. This law empowers our farmers to thrive and to help our country secure a stable food supply. By increasing investments in agriculture, providing more resources, and creating a more competitive rice industry, we are laying the groundwork for a stronger, more self-sufficient Philippines. Now, isa sa pinakamalaking bahagi ng pondo ng RCEF ay nakalaan sa pamamahagi ng makinarya sa mga magsasaka na inaasahang tutugon sa post-harvest losses o pagkasira ng palay. by preventing up to 375,000 tons of milled rice from being wasted annually, we can help feed an additional 3.4 million Filipinos each year for the next 6 years, improving food security, making rice more accessible to everyone. Sinasabing mapipigilan din ito ang banta ng kakapusan ng supply o sobra-sobrang pagsilit ng presyo ng bigas. Binibigyan kasi nito ng kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas at ang Department of Agriculture na mag-angkat ng limitadong volume ng bigas sa mababang taripa sa mga ganitong sitwasyon. Pinagkalooban naman ng regulatory power ang Bureau of Plant Industry na makapag-inspeksyon sa mga bodega ng bigas at magtatag ng national database upang mamonitor ang supply ng bigas sa bansa. Isinabatas na rin ngayong araw ang Republic Act No. 12079 o VAT Refund for Non-Residents Tourism Act. Inaasahang makapaghihikayat ito ng maraming turista habang ipinakikilala ang Pilipinas bilang prime shopping destination sa Southeast Asia. Sa ilalim kasi ng batas, papayagan ng mga dayuhang turista na mag-claim ng 12% na value-added tax refund para sa mga lokal na produktong binili dito sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 3,000 piso kada transaksyon. Kabilang sa maaring ipa-refund ang mga biniling produkto mula sa mga accredited na tindahan at ibabiyahe palabas ng bansa sa loob ng 60 araw mula nang binili. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., inaasahang tataas ng 30% ang paggastos ng mga turista sa bansa na malaking tulong para sa mga maliliit na negosyo at sa mga lokal na industriya. Ganap na ring batas ngayong araw ang Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act. Pinalalakas ito ang mental health program sa mga eskwelahan sa pamamagitan ng paglalagay ng plantilla positions para sa mga school counselor. Inaasahang magkakaroon ng 4,000 at 600 school counselors na tututok sa mental health ng mga bata sa eskwelahan, magtataguyod sa mental awareness at tutugon sa mga problema sa kaisipan at mga suicide prevention effort. Mahalaga ito dahil sinasabing tumaas sa 1,000 ang bilang ng mga naitatalang nagkaroon ng suicide attempt sa taong 2024 mula sa higit 300 lamang noong 2023. Yan na muna ang latest mula rito sa Malacanang. Balik sa inyo dyan, Alan Princess. Maraming salamat, Clazel Pardilla.